Yo, what's up guys? So, welcome back to my YouTube channel. Sa last video ko, diniscuss natin doon mga sintomas na stress ng ating ibon. So, ngayon, itutuloy ko lang yung video. So, i-share ko naman sa inyo kung bakit na-stress ang ating alagang ibon at mga dahilan nito. So, guys, kung interesado ka sa content ko today, stay tuned ka lang after intro. So ayun na nga, welcome back to my YouTube channel. So guys, gumawa na ako ng listahan. So mahaba-haba ang listahan nito. So mahaba-haba usapan natin. Bakit ba na-stress ang ibon? Ano ba ang mga dahilan nito? Una-una sa listahan natin, unstable environment. Ibig sabihin, may maingay o magugulong lugar. Tulad ng malapit sa kalsada, malapit sa basketball court, maraming pusa, aso. So, kaya yan yung mga dahilan kung bakit na-stress ang ating ibon. So, ito na nga yung pangalawa sa listahan natin, yung living limited. So, ito, ibig sabihin nito, yung maliliit na house cage. So, need kasi ng ating mga ibon na ang mga house cage nila ay may limit capacity. So, para maiwasan ang overcrowded. So, syempre, alam naman natin, kahit naman tayo, medyo nahihirapan tayo pag maliit yung space natin sa bahay. O, ganun din yung ibon. So, gusto nila medyo malawak yung nililiparan nila. So, ang pangatlo naman natin ay tinatawag na can be combined with other species of bird. So, ito yung naisasama natin sa ibang lahi ng ibon. So, alam naman natin guys, lalo na yung African bird. Yung African bird kasi, sila, territorial. So, talagang nagkakakos ng away talaga pag nagsasama ka ng ibang lahi ng ibon. So, yung pang-apat natin, heated directly from the sun. So, yan yung wag nyong gagawin, guys. Yung maglalagay ka ng kulungan na naka-direct sa araw, lalo na sa tanghali. So, malaking malaking nakakapagpa-stress talaga sa ibon yan. Yung naiinitan sila ng sobra. So guys, alam nyo ba, ang ibon, pag under na ng stress, bumababa ang immune system nito, kaya nagkakakos ng sakit, maraming sakit. Siyempre mahina siya So ayun yung mga dahilan. So guys, yung panglima naman natin, yung lack of food or nutrition. So guys, ayan, napakahirap sa ibon yung may kakulangan sa pagkain, then sa nutrition. So, napakahalaga po niya sa ibon natin, lalo na pag yung panahon na nag-hatch sila o nangingitlog. So, napaka-importante para yung egg nila maging fertile. Kailangan healthy yung katawan nila. So guys, lalo na sa mga breeder, sineshare ko to para maka-adapt naman yung ibang hindi pa marunong at hindi pa naliliwanagan kung mga dahilan bakit na-stress ang ibon. So, yung pang-anim naman natin, yung always to be disturbed. So, guys, ito yung isa sa mga dahilan talaga na palagi nating ginagawa sa ating mga alagang ibon. Yung palagi mong hinahawakan siya. Yan, lagi mong hawak-hawak. Then, pag may itlog siya, lagi mong sinisilip yung itlog niya, hinahawakan yung itlog. So, malaking bagay yan, kaya na-stress ang ibon at kaya hindi nakapagpapisa. So, guys, bibigyan ko kayo ng tip. So, kung hahawa kayo sa isang itlog, palabasin nyo muna yung ibon sa nest box niya, then takpan mo kung gusto mong tingnan yung itlog. Yung kamay mo, isubsub mo sa ihugas mo dun sa feeds nila. Then, yun yung hawak mo sa itlog. So, para hindi nila maamoy yung amoy ng palad natin, yung pawis. Kasi, kaya minsan, pag stress ang ibon, pag nakakaamoy ng ganon, kinakagat yung itlog nila. So, kaya hindi nakapagpa-hatch. Kaya napapansin mo, walang nawawala yung itlog, ibig sabihin, kinakain nila. So, doon sa unang video ko, diniscuss ko na yon kung bakit na-stress ang ibon.
So guys, dito ko natatapusin yung aking video. Sana nakatulong sa inyo. Guys, isang magandang umaga sa inyo. At sa mga baguhan pa lang dito sa aking channel guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at paki-like nyo na rin ang aking video, then share, then paki-bell nyo na rin ang bell button. So guys, maraming salamat sa inyo. See you in next video.